Kabanata 1221. Hindi sumagot si Naomi. Itinulak niya ang pinto at hinabol si Francisco. Nang makarating si Francisco sa car park, may nakita siya sa refleksyon sa bintana, at nagyelo ang kamay niya. Inikat niya ang ulo upang tingnan si Naomi. May maitutulong ba ako sa iyo, Miss Topaz? Hingal na hingal si Naomi. Huminga siya ng malalim para kalmeyan ang sarili at itinutuwid ang likod. Pasensya na, Mr. Boucher. Hindi namin sinasadya na magyusisa sa pribado mong bagay. Sana hindi mo na ito isapuso. Tumingin sa kanya si Francisco at sumagot, hindi ako isang taong may makitid na pag-iisip. At saka, ang mga chismis na ito ay maaaring hindi chismis. Paano kung totoo ang mga ito? Natigilan si Naomi. Ngumiti ng bahagya si Francisco sa kanya at nagpatuloy. Masyado kang inosente, Miss Topaz. Akala mo hindi ako ganoong tao, pero paano kung ganoon talaga ako? Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo, Miss Topaz? Ibinaba ni Naomi ang ulo at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamay. Ang instinct ko ay nagsasabi sa akin na hindi ka ganon. Tinignan niya ito ng maigi at natawa. Talaga, sa totoo lang, hindi ko alam kung inosente ka o ignorante lang. Pinisil ng mahigpit ni Naomi ang kanyang mga labi at hindi nagsalita. Ipinatong ni Francisco ang kamay sa pinto at nakatuon ang tingin sa taong nasa harapan niya. Dahil ba sa aking hitsura? Ano, tanong nito. Sinukli ni Francisco ang buhok papunta sa likod at ngumisi, nagpatuloy sa kanyang maling pag-uugali. Dahil ba ako ang type mo, so akala mo hindi ako ganang tao? Kung ibang tao ako, ganoon pa rin ba ang iisipin mo? Tumingin sa kanya si Naomi. Hindi niya masyado maramdaman ang pamimintas sa sinabi nito, akala mo dahil ikaw ang tipo ko. Hindi ba? Nagkibit balikat si Francisco. Lahat ng tao sa mundong ito ay mahilig sa magagandang bagay. Napaka-naive mo at inosente. Protektado ka na ni Mr. Topaz, kaya ipagpapalagay ko na wala kang masyadong contact sa iba pang mga lalaki. Once na makakita ka ng marami pa, sigurado akong magbabago ang pag-iisip mo. Mr. Boucher, huminga ng malalim si Naomi, sa tingin ko wala akong ginawang mali. Sa tingin mo may gusto ako sa iyo dahil type kita. Oo, inaamin ko na mayroon akong gusto sa iyo. Ngunit hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Kung sa tingin mo ay nagdudulot ako sa iyo ng problema, then makakaasa ka. Pangako hindi na ako muling magpapakita sa harapan mo. Nang matapos siyang magsalita, tumungo sa kanya si Naomi at tumakbo palayo, iniwanan si Francisco na nakapako sa kanyang kinatatayuan ng mahabang sandali. Sa mansyon ng mga Topaz, naglalaro si Naomi ng kanyang pagkain sa mesa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang pagsip ni Francisco tungkol sa kanya. Totoo nga na may gusto siya sa kanya, pero hindi niya ito pinilit na gustuhin siya pabalik, kaya hindi niya matanto ang kanyang pagkapuot. Nelly, ano bang problema? Tanong ni Anthony, na nagpabalik sa kanya mula sa iniisip. Ha, okay lang ako, sagot ni Naomi at ibinaba ang ulo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Anthony, kailangan kong dumalo ka sa isang cocktail party kasama ko sa Makalawa. Hindi pa kita na ipapakilala sa mga kaibigan ko. Alam kong hindi ka mahilig dumalo mga ganyang okasyon, pero ito ay isang formalidad na kailangan nating pagdaanan. Kasi, ang mga network ko ay magiging iyo sa ang future, kaya sa tingin ko dapat makilala mo muna sila. Itinaas ni Naomi ang ulo para tumingin sa kanya. Pero, ayokong mapahiya ka. Napatawa si Anthony at sinabing, huwag kang mag-alala. Anak kita, just be yourself. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ibang tao. Tumango lang siya. Okay, sasamahan kita. Kahit ayaw niyang dumalo sa mga malalaking event na ganyan, kailangan niyang harapin ang mga ito ng mag-isa sa hinaharap at hindi. Laging umaasa sa kanyang ama. Ang goal niya ay gumawa ng sariling brand, para ma-expose siya sa mga okasyon na ganoon sa hinaharap. Gabi, sa ospital, blankong nakaupo si Sandy sa kama. Ilang message na ang ipinadala niya kay Tanner, pero ang isang beses lang ito nag-reply at naglaho na. Kabanata 1222. Alam ni Sandy na ang gusot sa pagitan nila ay tungkol sa mga pagpapalaglag niya dati, at hindi matanggap ni Francisco ang katotohanan iyon. Kinagat niya ang kuko ng daliri habang iniisip niya, kaya niyang tanggapin ang isang babaeng tulad ni Pearl, kaya bakit hindi niya ako matanggap? Bukod pa rito, dapat niyang paghinalaan si Pearl sa insidente ngayon, di ba? Pagkatapos ng lahat, may nagawa na si Pearl na ganito para i-frame ang ibang tao. So, it makes sense na ibaling ang sisi sa kanya. Samantala,
Hiniling ni Tanner sa security na ilabas ang surveillance footage sa corridor para imbestigahan ang insidente tungkol kay Sandy. Ang footage ay nakatuon sa hitsura ng tatlong lalaki pagkatapos nilang umalis, at inutusan niya ang kanyang bodyguard upang alamin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Paglabas ni Tanner sa monitoring room, hinailan niya ang kanyang telepono at nakitang may ilang hindi pa nababasa na mga mensahe. Napasimangot siya ng malalim at binura ang lahat ng ito nang hindi na-check ang mga ito. Pagkatapos, isa pang mensahe ang dumating. Hindi nang ahas umuwi ni Pearl dahil sa mga bakas sa paligid ng leeg. Pansamantala siyang nanatili sa isang hotel at pinabili ang kanyang katulong ng kanyang damit para sa kanyang pagpapalitan. Pagkatapos niyang maligo, tumunog ang doorbell. Naging alerto siya at nagtanong, "Sino iyan?" "Miss, pasensya na sa pag-abala sa iyo, ngunit ang aming hotel ay may isang komplementaryong champagne para sa lahat ng single luxury suites." Boses iyon ng isang babaeng katulong. "Salamat pero hindi ko kailangan," sabi ni Pearl. Nagpumilit ang babaeng katulong at nagpatuloy. "Pero nandito ang champagne. Libre naman ito, kaya dapat kunin mo." Binuksan ni Pearl ang pinto at nakita niya ang babaeng attendant na may hawak na bote ng champagne. Nang kukunin na niya ang champagne sa kanya, isang kamay ang lumitaw mula sa kawalan at hinawakan siya palso. Nanginginig ang kanyang mga balikat, at pagkatapos ay lumitaw si Tanner sa kanyang harapan. Lumaktaw ang tibok ng puso niya habang sinabi ni Tanner sa babaeng attendant, "You're dismissed." Tumango lang ang babaeng katulong at umalis. Sinubukan ni Pearl na hilahin ang kamay niya sa pagkakahawak nito ngunit wala itong nagawa. Lumapit si Tanner sa kanya at nagtanong, "Passion is a hotel under the Hannigans. I'm sure alam mo na yan, di ba?" Galit na galit si Pearl kaya ayaw niyang magsalita at malamig niyang tinitigan si Tanner. Tinulak ni Tanner ang pinto at dinala siya sa silid. Nakawala siya sa kanya noong isara nito ang pinto at nagtanong siya, "Ano ba ang gusto mo sa akin? Gusto mo bang matulog sa tabi ko? Hindi ba kinaiinisan mo ako? Bakit? Hindi ka ba natatakot na mahawahan ng sakit?" Pinisil siya ni Tanner sa dingding at mahigpit na itinakda ang panga nito. Mas lalo pa itong lumapit sa kanya at humirit. "Kung mahawa ako ng sakit, mananatili kang nakapako sa akin habang buhay." Panipi, sarkastikong ngumiti si Pearl at sinabing, "Ano bang problema? Hindi ka na ba napapasaya ni Sandy?" Hinawakan niya ang baba nito at sinabi sa nagngangalit ng ngipin, "Ang lakas ng loob mong banggitin si Sandy sa harap ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mawawala ang kanyang sanggol. Ano ang kinalaman ng pagkalaglag niya sa akin?" Nahirapan si Pearl pero mahigpit na ikinulong ni Tanner sa pagitan ng kanyang mga bisig. Napahawak siya sa baba nito at pinilit salubungin ang tingin nito. "Sino ba naman ang nakakaalam? Baka inggit ka sa kanya, kaya nakahanap ka ng taong gagawa para mawala sa kanya ang baby. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa mo ito." Biglang naglamig si Pearl, at malamig na tumakbo ang dugo niya. "So, akala mo ako yon?" Wala namang sinabi si Tanner. Natawa siya, at namula ang mga mata niya. "So, ano, ngayon, papatayin mo ba ako para ipaghiganti ang anak mong hindi naisilang?" "Hindi, hindi kita papatayin." Hinawakan ni Tanner ang pisngi niya at lumapit sa tenga niya. "Gusto kong ipagbayaran mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng isang anak na lalaki." "Never," sigaw niya. "Sa tingin ko hindi ikaw ang magdedesisyon dito." Binaling ni Tanner ang mukha niya at hinalikan siya. Pinilit niya ang sarili sa kanya sa kabila ng paghihirap nito, at ito ay tunay na adik na pilitin siyang gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Kinabukasan, nagising si Tanner at tiningnan ang babaeng katabi niyang natutulog. Hinawi niya ang buhok na nakatikip sa mukha nito palayo. Kahit na siya ay isang dominante at mayabang na babae, siya ay walang iba kundi isang suwail na pusa nang alisin nito ang kanyang mga kuko. Kahit siya ay isang rosas na may tinek, kailangan lang niyang alisin ang mga tinek. Kabanata 1223. Umikot si Pearl at minulat ang mga mata nang makatalikod siya kay Tanner, ang kanyang mga labi ay nakadiin sa isang pinong linya. Niyakap siya ni Tanner mula sa likod, at nang mapansin nitong nanginginig siya, binaling siyan ito. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit isang patak ng luha ang damaloy pababa mula sa sulok ng kanyang mga mata. Pinunasan siya nito gamit ang daliri at sinabing, "Pasensya na. Humakbang tayo pabalik sa bawat isa, pwede ba?" Ibinuka niya ang kanyang mga mata at sinabi sa mulat na boses, "Hindi ako iyon." Tumingin sa kanya si Tanner. Sa totoo lang, hindi niya pinaghihinalaan si Pearl. Sinasamantala lang niya iyon para bigyan ng dahilan ng sarili para hindi siya makawala.
Kahit ikaw o hindi, hindi kita pinapayagang umalis sa tabi ko. Pinakawalan siya ni Tanner, bumangon ito para magbihis. Noong lumabas si Tanner at ibinalibag ang pinto ay sakalang ipinikit ni Pearl ang kanyang mata. Nang lumabas ng hotel si Tanner, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang bodyguard. Mr. Hannigan, nahanap na namin ang mga identity ng mga taong iyon. Mga loan shark sila. Tumayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan. Mga loan shark. Oo, sagot ng bodyguard. Napasimangot si Tanner. Ibinaba niya ang tawag at nahulog sa malalim na pag-iisip. Mga loan shark, ha? Tila sa kanya ay kailangan niyang tingnan ang nangyari sa mga taon na iniwan siya ni Sandy. Dumating si Tanner sa ospital noong hapon. Kanina pa siya hinihintay ni Sandy. Nang lumitaw siya, isang ngiti ang lumabas maputlang mukha ni Sandy. Tan, nandito ka na. Hinailan ni Tanner ang upuan at umupo sa tabi ng kama. Tanong niya, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, sinabi ng nurse na maaari na akong ma-discharge mula sa ospital ilang araw na lang. Maingat siyang sumulyap sa kanya at nagtanong, Tan, galit ka pa ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ibinaba ni Sandy ang ulo. Nag-aalala lang ako kung ano iisipin mo sa akin. Natakot akong iwan mo ako. Huminga ng malalim si Tanner at tumingin sa kalangitan sa labas ng bintana. Sandy, sabihin mo sa akin ng tapat. Ito lang ba ang hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Sigurado ka bang hindi ka nagsasabi ng kasinungalingan sa akin? Mas hinigpitan ni Sandy ang hawak sa tasa, at nagbago ang ekspresyon niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik lang siyang tiningnan. May masamang pakiramdam si Sandy tungkol dito, at sinabi niya, Tan, pinaghihinalaan mo pa rin ba ako? May tumawid sa ulo niya, at nagpatuloy siya. Dahil basta sinabi ko sa inyo na ang mga taong iyon ay ipinadala ni Miss Santiago, kaya ikaw. Sandy, sigaw ni Tanner na pinutol siya. Hindi pa niya ito nakausap sa ganoong seryosong tono dati. Kung si Pearl ang gumawa nito, bakit siya maghahanap ng loan sharks? Upang kumuha ng pera mula sa iyo. Sa tingin mo ba gagawin niya iyon para sa pera? Namutla ang mukha ni Sandy. Tan, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang noo at sinabi, lahat ito ay kasalanan ko. Ikaw ay napaka-perpekto sa alaala ko, at patuloy kong iniisip na kasalanan ko ito nang iniwanan mo ako ng ilang taon. Lagi kitang iniisip noong mga taong iyon hanggang sa bumalik ka. Alam mo ba kung gaano ako kasaya noong sinabi mo na hindi mo pa rin ako nakakalimutan? Natawa si Tanner sa sarili. Ngayon ko lang na-realize na ang hindi ko mabitawan ay magagandang alaala natin dati. Tan, ako, hindi ko naman sinasadya. Hindi mo sinasadyang magsinungaling sa akin, pero kung hindi ako magtatanong o hindi ko sisilipin, hindi mo pa rin sasabihin sa akin ang totoo. Sigaw ni Tanner para putulin siya, ang mga mata nito ay namumula. Kailan ka pa naging ganito, Sandy? Hindi inaasahan ni Sandy na say. Tanner aalamin ito, at kinabahan siya. Itinapon niya ang sarili sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tan, yung mga loan sharks ay dumating para hanapin ako, pero wala akong utang sa kanila. Iyon ang lalaking iyon. Ginamit niya ang aking pagkakakilanlan at, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, itinulak siya ni Tanner palayo. Napahulog siya sa kama at natigilan. Binigyan kita ng pagkakataon, at naniwala ako sa iyo nang sabihin mong niloko ka ng lalaking iyon hanggang sa alamin ko ito, malamig na tiningnan siya ni Tanner. Napailing si Sandy at umiyak, Tan, sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Kabanata 1224. Sandy, kung ngayon mo lang sinabi sa akin ang totoo, maniniwala ako na may sarili kang dahilan, pero pinili mo para magsinungaling ulit sa akin. Paano ko malalaman na hindi ka rin nagsisinungaling sa akin ngayon? Itinaas ni Tanner ang kanyang ulo at pinilit na kalmeyan ang sarili. Ginawa mo pa si Pearl na scapegoat mo. Sandy, nagbago ka na nga. Nagsimulang bamigat ang dibdib ni Sandy. Napahigpit ang kanyang mga kamao, at tumulo ang luha mula sa kanyang mga pisngi tulad ng mga basag na patak. Nagbago ako. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Tanner at nagtanong, ako ba, o ikaw ang nagbago? Hindi na sumagot si Tanner. Umiiyak na sumigaw si Sandy, ever since nabuntis ako, binibigyan mo na ako ng malamig na balikat. Ikaw ang nagparamdam sa akin na baka mawala ka sa akin. Ayaw kong mangyari iyon, kaya sa tingin mo ba ay maglalakas loob akong magsabi ikaw ang totoo? Unti-unti siyang nasira sa emosyon at sumigaw. Tanner, babae ako, at ang intuition ng isang babae ay lagi na lang tama.
Kailan ka pa nagbago ng ugali kapag nakaharap si Pearl? Natigilan si Tanner, pero nanahimik pa rin siya. Kailan pa nagbago ang ugali niya nang humarap kay Pearl? Wala rin siyang ideya. Lagi niyang iniisip na mahal niya si Sandy dahil ito ang first love niya at siya rin ang current girlfriend niya. Ang mga panahong magkasama sila dati ay napakaganda at sa kabila ng breakup, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na kalimutan ito. Pagkatapos ay si Pearl, isang babaeng may masamang reputasyon, ay naging fiancé niya at magiging asawa niya sa hinaharap. Pwede ba siyang maging kapalit ni Sandy? Siyempre hindi. Sa puso niya, si Sandy ang pinakadalisay at ang pinaka-perpekto. Gayunman, hindi niya alam kung bakit, ngunit nagmalasakit siya kay Pearl. Para sa kanya si Sandy ang pinakamamahal niyang bagay na nawala sa kanya. Gusto niyang pahalagahan ito, pero kasabay nito, na-guilty siya. Tungkol sa kasalukuyang Sandy, kinaiinisan niya ito at kinamumuhian ng sarili dahil naimpluwensyahan siya nito. Habang nakatingin sa kanya, humihikbi si Sandy. Wala kang pakialam sa nakaraan niya, pero mahalaga sa iyo ang katotohanan na nagpalaglag ako at nagsinungaling sa iyo. Sa huli, ang damdamin mo para sa akin ang nagbago. Ang katotohanan ng abortion ko ay isang butas lamang para sa iyo upang ipahayag ang iyong kawalang kasiyahan sa akin. Nararamdaman ko na ito. Nang malaman ko ang tungkol dyan, hindi na ako ang perpektong Sandy sa isip mo. Tanner, hindi ako nagsinungaling sa iyo sa pagkakataong ito. May utang akong 450,000 sa loan shark. Pinilit ako ng lalaking iyon na masira ng sugal para umutang sa loan shark. Ni hindi ko nga nahawakan ang 450,000 na yon. Tumakas ako mula sa kanya, at patuloy ko silang iniiwasan nang bumalik ako sa iyo. Ang tanging paraan ko na makatakas sa kanila ay ang magpakasal sa iyo, at naisip ko na matapos na maging ay asawa mo, hindi sila maglalakas loob na lumapit sa akin. Wala pa akong hinihinging kahit isang sentimo sa iyo pagkatapos kong bumalik. Hindi ko man lang naisip na humingi ng tulong sa iyo para bayaran ang utang. Nang matagpuan nila ako at pinipilit na bayaran ng pera, kinailangan kong magsinungaling sa kanila upang mailigtas ang aking buhay, at binigyan ako ng 3 araw na grace period. Hindi ako natatakot na babalikan nila ako. Natatakot lang ako na wala ka doon at mamamatay ako na walang nakakaalam. Hindi napigilan ni Sandy ang umiyak. Tinatakpan niya ang mukha at nagpatuloy. Iniwan kita noon dahil ang pamilya ko ay mahirap. Hindi kita deserve. Nang muli kitang makita ay napagtanto ko na hindi ko na makakalimutan ang tungkol sa iyo. Gusto kong maging asawa mo, hindi dahil gustong makibahagi ng kayamanan mo. Gusto ko lang kalimutan ang nakaraan ko. Aaminin ko na, nagseselos ako kay Miss Santiago. Natakot ako na baka ma-inlove ka sa kanya, kaya nagsinungaling ako sa iyo. Tinignan siya ni Tanner at sinabi sa same time na tinig, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Tumigil sa pag-iyak si Sandy. Iniunat ni Tanner ang kanyang kamay para tulungan itong panasa ng mga luha sa mukha nito, ngunit tumigil ang kamay nito sa kalagitnaan. Kinuyam ang kamay sa isang kamao at binawi ang braso. Sandy, kung sinabi mo lang sa akin ang lahat ng bumalik ka, kahit na mabibigo ako, tatanggapin pa rin kita dahil mahal kita. Kabanata 1225. Siguro nga tama ka, perpekto ka sa mga alaala ko. Ito ay eksakto dahil si Pearl ay eksaktong kabaligtaran ng ikaw na pinili ko pa rin matapos ka bumalik. Akala ko mahal pa rin kita. Kahit ngayon, hindi ko masabi ang nararamdaman ko tungkol sa iyo. Mahal pa ba kita? Nakukonsensya ba ako sa iyo? Ang taong mahal ko ba ang perpektong Sandy mula sa nakaraan o ang babaeng nasa harapan ko? Tahimik na umupo si Sandy sa kama. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya sa isang malat na boses, "So, hindi mo na ako mahal." Hinati ni Tanner ang kanyang bibig at sumagot, "Paano kung ito ang mapait na katotohanan?" Hindi na nagsalita pa si Sandy. Pareho silang hindi nagsalita ng matagal. Sa huli, natawa siya at umiyak. "Nakukuha ko na ngayon. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa kung ano tayo dati. Tutulungan kita para bayaran ang utang mo." Tumalikod si Tanner at naglakad palayo. Bigla siyang napatigil at sinabing, "Sandy, ito ang utang ko sa iyo." Umalis siya sa ward pagkatapos. Napaluha si Sandy nang unti-unting mawala si Tanner sa kanyang paningin. Kung maibabalik niya ang nakaraan, ayaw niyang magsinungaling sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi na niya maibabalik ang oras. Binuksan ng malamig na hangin ang kortina, at tumingin siya sa labas ng bintana. Nang lumabas si Tanner mula sa ospital, isang malakas na dagandong ang bumulaga sa kanyang mga tainga mula sa di kalayuan. Tapos, may sumigaw sa takot, may tumalon sa building.
Napabigla siya at tumingin sa direksyon ng gusali ng ospital. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may masamang pakiramdam na pumupukaw ang kanyang puso, at lumapit siya sa lugar kung saan naroon ang ingay. Sumiksik si Tanner para makadaan sa gitna ng karamihan, at nang makita niya ang tao sa harap niya, lumiit ang kanyang mga balintataw at sumisigaw siya, "Sandy!" Hangapas at nadoradyang sasakyan sa ilalim ni Sandy. May ngiti na makikita sa sulok ng kanyang mga labi. Mukhang payapa siyang natutulog habang may dugo na dumadaloy sa bubong ng kotse. Pagkalipas ng 2 araw, sinama ni Anthony si Naomi sa cocktail party. Nagsuot si Naomi ng pink dress na may white pearl button fur coat. Sinusundan niya si Anthony para batiin ang mga kaibigan nito sa daan. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Anthony ilabas ang kanyang anak para sa isang kaganapan tulad nito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ng iba na masulyapan ang anak ng may-ari ng Eastwood Company. "Hindi ko inaasahan na isasama mo ang anak mo, Mr. Topaz," sabi ng isang eleganteng babae habang papalapit sila ng kanyang asawa. Nag-alok sa kanya ng isang ngiti, sumagot si Anthony, "Well, panahon na para sa aking anak na maging pamilyar sa aking mga kaibigan." Marahang tiningnan ng ginang si Naomi at sinabing, "Ang napakaganda mo, Miss Topaz. Sigurado ako na namana mo ang itsura mo sa nanay mo." Saglit na naglaho ang ngiti ni Anthony nang banggitin ng eleganteng ginang ang ina ni Naomi. Gayunpaman, agad siyang nakabawi at sumagot, "Oo. Mas maganda para sa isang babae na mas kamukha ng kanyang ina." Sa sandalang iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Tumingin sila sa direksyon at nakita nila si Alexander kasama ang kanyang anak at asawa. Nagulat ang eleganteng ginang, hindi ba si Patricia Emerson yun? Dati siyang sikat na artista sa entertainment industry. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa personal sa unang pagkakataon matapos siyang magretiro sa entertainment industry sa loob ng napakaraming taon. Nanatiling kalmado si Anthony kahit na naglalakad sila papalapit sa kanila. Dinala ni Alejandro ang kanyang anak na si Zephyr, at binati sila ng mainit na ngiti. "Mr. Topaz, hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa iyo at sa iyong anak sa pagliligtas sa buhay ng anak ko." Umikot ang ulo ng mga tao para tumingin sa kanila. Tumango si Anthony at ngumiti. "Huwag mo nang banggitin, Mr. Goslang. Hindi, kung hindi dahil sa anak mo, hindi sana naging matagumpay ang operasyon ng anak ko," sabi ni Alexander ng taos puso. Si Zephyr na nakatayo sa tabi ng kanyang ama, ay magalang na tumungo sa kanila at bumati, "Mr. Topaz, Miss Topaz, masaya akong makita kayong dalawa dito." Hinimas ni Anthony ang ulo nito at ngumiti. "Kailangan mong mag-aral ng mas mabuti at maging mas matagumpay kaysa sa iyong ama sa hinaharap, nauunawaan mo ba?" Tumango lang si Zephyr. "Naintindihan ko po, Mr. Topaz." Natawa si Patricia at binaling ang ulo para tingnan si Naomi. Gayunman, iniwasan ni Naomi ang kanyang tingin at tiningnan si Anthony. "Dad, kailangan kong gumamit ng restroom." Kabanata 1226. Tugon ni Anthony, "Okay." Ibinaba ni Naomi ang wine glass, tumalikod, at umalis. Naglakad papunta sa promenade, tumingin sa paligid, at sa wakas ay naglakad patungo sa hardin, kung saan ang matatagpuan ang fountain na nasa gitna ng patio ay sumasalamin sa makukulay na ilaw. Naglakad siya papunta sa isang bench, umupo, mahigpit na binalot ang sarili sa coat, pinagkiskas ang nagyayelong mga kamay, at binugahan ang mga ito ng mainit na hininga. Nang marinig ang tunog ng piano mula sa di kalayuan, tumingin si Naomi sa paligid, tumayo, at sinundan ang tunog ng musika para makita lang ang maraming tao na nagtipon sa isang lugar na parang may tinitingnan. Sumiksik siya sa maraming tao at nakita niya ang isang eleganteng lalaki na may gold-rimmed na salamin na nakaupo sa harap ng piano at tumutugtog nito. Nang matapos ang tugtog, nagpalakpakan ang lahat ng tao sa paligid. May nagtanong sa crowd, "Ano nga ba ang pangalan ng kanta na pinatugtog mo lang?" Bago pa man masagot ng lalaki ang tanong, binigkas na ni Naomi ang pangalan ng awitin. "Moonlight." Lumapag ang tingin ng lalaki sa mukha ni Naomi, at naglabas ito ng ngiti. "Narinig mo na ito." Tumango si Naomi, "Narinig ko ito noong nag-aaral ako ng musika." "Nag-aral ka ng musika?" Nakangiting sagot niya, "Dati akong miyembro ng orchestra department at nag-aral ako ng piano noong mas bata pa ako." "Ganon ba?" Agad na tumayo ang lalaki at inalok kay Naomi ang upuan sa harap ng piano. "Gusto ko talaga marinig na tumutugtog ka ng kanta." Nagulat siya at nagmadaling kumaway. Hindi ako masyadong magaling tumugtog." Ngumiti ang lalaki, "Hindi na importante, basta gawin mo na lang itong casual game."
Sinubukan ko lang tumugtog dahil ako ay naiinip na. Sumang-ayon ang lahat sa lalaki sa pag-idyok sa kanya nang subukan ito. Nakikita na sila ay napakasigla, nahiya si Naomi na tanggihan ang kanilang kahilingan. Kaya, lumapit siya sa piano, umupo, at inilagay ang dulo ng kanyang mga daliri sa mga key. Di nagtagal pagkatapos nun ay tumunog ang piano, at ang mga malulutong na himig ay tumatagos sa buong patio. Pagkatapos niyang tumugtog ng isang kanta, ang palakpakan sa paligid niya ay nagbalik sa kanyang katinoan. Tumayo siya at sinabi, sana ay natuwa kayo sa kanta. Hindi, maganda ang tinugtog mo. Tumingin sa kanya ang lalaki. Ang awiting ito ay puno ng kalungkutan. Mukhang ikaw ay isang taong puno rin ng kwento. Tumigil siya sandali-sandali, at iyon ay nang may lumapit at ipatawag ang lalaki, Jackie, oras na para umalis. Tumango si Jackie, at muling tumingin kay Naomi. Mauna na akong umalis, pupuntahan kita kapag nakita kita. Umalis siya kasama ang dalawa pang tao habang si Naomi ay nakatayo sa tabi ng piano at pinagmasdan ang mga ito na umalis sa eksena. Habang unti-unting nag-aalisan ang mga tao, unti-unting lamilinaw ang isang figure na nakatayo pa rin sa karamihan. Saglit na namangha si Naomi. Nakatayo roon si Francisco na nakakross ang mga braso at nakatingin sa kanya. Mukhang tama ako. Lumapit siya kay Naomi, at ang tingin niya ay natuon sa piano. Miss Topaz, namangha ka ba sa lalaking kaparehas ng libangan mo? Inilabas ni Naomi ang kanyang ibabang labi. Hindi na kailangan para maging marahas ka, Mr. Boucher. Kahit na nahulog na ako sa iba, wala ka nang pakialam doon. Kahit na magkaroon ako ng gusto sa lalaking iyon, wala itong kinalaman sa kanya. Lumagpas siya sa kanya at aalis na sana, ngunit biglang tumunog ang piano sa likod niya. Napako siya sa lugar at lumingon para tumingin sa kanya. Tumayo si Francisco sa tabi ng piano at tumugtog ng ilang note gamit ang isang kamay bago tumigil at itinaas ang kanyang ulo. Medyo mabilis magbago ang isip mo, Miss Topaz. Nonsense. Napasimangot si Naomi dahil halos mawala ang kanyang ulo. Tumingin sa kanya si Francisco at hindi na nagsalita. Huminga ng malalim si Naomi. Mr. Boucher, hindi ko maintindihan kung bakit ka lumalapit sa akin gayong wala naman akong ginagawang masama. Napaatras siya subconsciously, nag-aalala na baka makita siyang umiiyak dahil sa sama ng loob. Ang ginawa ko lang ay ipaalam sa iyo na gusto kita. Ang pagkakaroon ba ng isang bagay para sa iyo ay isang maling bagay na dapat gawin. Bukod dito, hindi ako nahulog sa iyo dahil sa itsura mo. Huwag kang hahakbang. Biglang sigaw ni Francisco, pero huli na ang lahat. Matapos makatapak sa gilid ng hagdan, nawala ng balanse si Naomi at nahulog sa hagdan. Sa hiya, nahulog siya sa lupa, ang kanyang malamig na palad ay kumiskis sa lupa, at nagalusan ang kanyang balat. Ang mga galos ay mainit sa pakiramdam. Tumakbo si Francisco para tulungan siyang bumangon, ngunit hinampis niya ang kamay nito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kabanata 1227. Kusang tumayo si Naomi, ngunit sumakit ng husto ang kanyang bukong-bukong matapos humakbang ng dalawa. Lumapit si Francisco at hinawakan ang braso niya. Hindi naman kailangan na pilitin mo ang sarili mo na maglakad kung masakit. Nang aalisin na niya ang kanyang braso, bigla siyang dinampot ni Francisco na parang bagong kasal. Nabigla si Naomi, ikaw, ngayon lang ako nakakita ng babaeng kasing hanggal mo. Nagnangalit ang ngipin niya at iniwan ang eksena kasama niya sa kanyang mga bisig. Ang biglaang pag-ikot ng plot ay nagparamdam kay Naomi na lubhang pagkalungkot, at hindi niya alam kung saan dapat niya panatilihin ang kanyang mga mata. Ang tanging nagawa niya ay manatiling nakayakap sa kanya ng masunurin at tahimik, nakikinig sa tibok ng kanyang puso sa isang hindi makatwirang bilis. Dumating sila sa isang lounge na matatagpuan sa tabi ng banquet hall. Iniupo siya ni Francisco sa sofa at nakasimangot nang makitang hawak-hawak nito ang palad nito. Buksan mo ang kamay mo. Masunuring ibinuka niya ang kanyang palad, at ilang patak ng dugo ang bumuhos sa sugat sa kanyang palad. Lumabas si Francisco at pinakiusapan ang waiter na kumuha ng first aid kit. Maya-maya pa, pumasok siya na may dalang first aid kit at umupo sa tabi mismo ni Naomi. Napatingin sa kanya si Naomi. Ako na lang ang gagawa. Maginhawa ba para sa iyo na mag-apply ng ointment gamit ang iyong kaliwang kamay? Hinawakan ni Francisco ang kamay nito, hinailan ng mas malapit sa kanya, at nagsimulang ilapat ang ointment sa kanyang mga sugat nang hindi man lang itinaas ang kanyang ulo. Gusto niyang bawiin ang kamay niya, pero hinigpitan nito ang pagkakahawak. Huwag ka nang gumalaw. Tumigil si Naomi sa paggalaw at tiningnan ng mabuti kung paano niya inilalapat ang gamot sa sarili.
Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay halatang hindi malapit pero naramdaman niya na ito ang kanilang unang pagkakataon na malapit sila sa isa't isa. Malapit na siya sa kanya kaya binibilang niya ang bawat hibla ng mga pilikmata nito, at ang amoy ng parang ang ganda ng amoy ng shampoo niya. Napalunok siya, pero iyon oras na itinaas din ni Francisco ang kanyang ulo. Nagulat siya, kaya nagmamadali siyang nagbaba ng ulo, tumingin sa malayo, at binawi ang kamay niya. Okay, pagkatapos ay may naisip siya at nagpout. Salamat po, ano ba ang gusto mo sa akin? Tinitigan siya ni Francisco. Saglit na tumigil si Naomi, ibinaba ang ulo, hinimas ang gasa na tumatakip sa palad niya, at casual na sinabi, ano man ang gusto ko sa iyo, babaguhin mo ba ito? Biglang napatawa si Francisco pero mabilis na pinigilan ang sarili at ibinalik ang kanyang ordinaryong itsura. Bakit mo ako pagkakatiwalaan ka agad? Hindi ka ba natatakot na baka lokohin ko ang nararamdaman mo? Usually, ang mga lalaking nagsasabi nito ay tiyak na hindi manloloko o manlalaro. Bumulong-bulong si Naomi, dahil ang manloloko o manlalaro ay hindi tatanggihan ng iba. Bahagyang umiling si Francisco, Miss Topaz, may alam ka ba sa paglalaro ng hard to get? Ang nagtataka niyang tanong, kung gayon, naglalaro ka ba ng hard to get? Ngumiti naman siya, sa tingin mo ba na ginagawa ko? Umiling siya, ikaw, sa tingin ko hindi. Biglang pinisil ni Francisco ang kanyang baba, at natulala siya habang pumupuno sa kanyang balintataw ang unti-unting paglapit ng mukha nito. Tumigil siya sa paghinga, nakaka-nervyos kaya pumikit siya, pero ang tanging narinig niya ay ang kanyang tawa pagkatapos ng ilang sandali. Napamulat si Naomi at nakita niya itong nakasandal sa likod ng sofa at nakangiti na tinatakpan ng kamay ang mukha. Ito ang sayang hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Pakiramdam niya ay napaglaruan na naman siya, dahilan para mamula ang kanyang pisngi sa sobrang galit. Sobrang nakakahiya iyon. Binuksan ni Francisco ang mga daliri at sinilip siya sa mga awang. Inasahan mo ba hahalikan kita? Hindi. Iniwas niya ang ulo, pero pinagtaksilan na siya ng kanyang kumakabog na puso. Ang kapaligiran nila na nagkakasundo gaya nito ay napakabanayad sa pakiramdam, at ito sa halip ay limitadong senaryo. Oras na para bumalik ka sa banquet hall, paalala ni Francisco sa kanya habang sinusuportahan ang noo nito sa isang kamay. Naalala agad ni Naomi na naghihintay pa rin ang kanyang ama sa banquet hall. Hinawakan niya ang evening dress at tumayo. Hindi na gaanong sumakit ang kanyang bukong-bukong matapos ang maikling pahinga. Nasa pintuan na siya nang pigilan siya ni Francisco. Naomi, tumigil si Naomi at binaling ang kanyang ulo sa pag-aalinlangan, at ang papalapit na figure ay nagunat ng mga kamay at hinawakan ang mga pisngi niya. Hindi nagtagal pagkatapos yun, isang mainit na halik ang dumaong sa kanyang noo. Nagulat si Naomi. Ang facial features na papalapit sa kanyang mga mata ay naging malabo sa ilalim ng mga nakasisilaw liwanag. Ito ay hindi kapanipaniwala na parang isang panaginip. Hindi pa rin siya makabalik sa kanyang katinoan matapos umalis si Francisco. Ang tanging sensasyon na naramdaman niya sa sandaling ito ay ang init sa kanyang noo. Itinaas niya ang kamay at hinagod ang lugar. Ano ang ibig sabihin nun? Kabanata 1228. Nelly, lumabas si Anthony para hanapin siya dahil nag-aalala na ito sa kanya. Nang makita siyang nakatayo sa pintuan ng lounge, nakahinga siya ng maluwag. Andito ka lang pala, Dad. Itinago ni Naomi ang kanyang mga kamay sa likod niya. May nakita akong kaibigan ngayon lang, kaya medyo nakipag-chat ako sa kanya. Wala magawa si Anthony. Tandaan mo na sabihin sa akin sa susunod. Kung hindi, mag-aalala ako. Pasensya na po, Dad, mas bibigyan ko po ng pansin yan sa hinaharap. Ibinaba niya ang ulo. Ito ay talagang kasalanan niya dahil pinag-alala niya ang kanyang ama. Wala tinanong si Anthony sa kanya, at hindi sila umuwi hanggang hindi natatapos ang salusalo. Bumalik si Naomi sa kanyang silid, isinara ang pinto, at sumandal sa likod ng pinto. Binuksan niya ang kamay niya para ilantad ang kanyang palad, na natatakpan ng isang maliit na piraso ng gasa. Muling tumibok ang puso niya sa paggunita sa eksenang iyon. Parang nahulog na ako. Narinig ko na tumalon ang lover ni Mr. Hannigan sa silid ng ospital. Nakakakilabot naman yon. Ang tinutukoy mo ba ay ang Mr. Hannigan na tumakas mula sa seremonya ng kanyang sariling kasal kasama ang kanyang lover? Oo, may mga chismis sa internet na nagsasabi na si Miss Santiago ang nagpilit sa babae na gawin ang pagtalon sa building. Sak-sak, medyo nakakaawa talaga ang anak ng mga Santiago. Ang kanyang fiancé ay hinahamak siya kaya tumakas ito kasama ang kanyang lover sa harap ng publiko.
At ngayon, siya ang ginawang primary suspect sa pagkamatay ng lover ng kanyang fiancé. Bakit walang makaalala niya na siya ang tunay na deal? Na siya ang actual fiancé ni Mr. Hannigan. 2 hanggang 3 babaeng staff ang lumagpas kay Naomi, at napatigil siya nang marinig niya ang topic na pinagsasapan nila. Mukhang nagulat siya. Sa sandaling iyon ay nagkataon lang na lumabas si Lucy sa elevator. Nang makitang nakatayo si Naomi, sa pagninilay tungkol sa isang bagay, lumapit ito sa kanya at nagtanong, "Naomi, bakit ka nakatulala?" Bumalik sa katinoan si Naomi at ngumiti. "Wala naman kasi, may iniisip lang ako." Tumingin sa kanya si Lucy at tinapik siya sa balikat, "Kung gayon, itigil mo na ang pag-iisip tungkol dito. Si Miss Vanderbilt ay babalik sa kumpanya ngayon. Kailangan nating magsikap." Ngumiti ito at tumungo. Dumating si Maisie sa Seoul ng tanghali, at iniabot ni Lucy sa kanya ang lahat ng mga ulat ng nakaraang linggo nang bumalik siya sa opisina. Kinuha niya ang mga report mula sa kanya at inilagay sa mesa para tingnan ang mga ito. "May nangyari bang napakalaking bagay noong wala ako?" Ngumiti si Lucy. "Wala naman talaga, Major." Tumango si Maisie na parang may naisip. "Hiniling ko sa iyo na dalhin si Naomi sa paligid ng kumpanya upang matuto siya ng isang bagay o 2 bagay mula sa iyo. Kumusta na?" Napakunot-noo si Lucy. "Miss Vanderbilt, si Naomi ay talagang hindi nagdurusa mula sa anumang social anxiety disorder. Medyo introvert at mahiyain lang siya, at lihim na mayamang babae." Itinaas ni Maisie ang ulo para tingnan siya, para makita lang siyang tawa ng tawa. Pumikit si Maisie. "Ano sa mundo ang nangyari sa relasyon ninyong dalawa sa panahon ng aking pagliban sa kumpanya?" Bago magpahinga, hiniling ni Maisie kay Lucy na alagaan sandali si Naomi dahil nag-aalala siya na baka iwasan si Naomi ng mga ibang empleyado dahil sa ugali nito. Mukhang tamang si Lucy ang pinili. Kumpara sa babaeng ito, mas madaldal siya at kayang makipag-usap kahit kanino. Kaya hanggat nandyan siya para kay Naomi, hindi kailanman mararamdaman ng huli ang kalungkutan. Sa pangkalahatan, ang epekto ay naging mahusay. Kinamot ni Lucy ang mga pisngi niya at ngumiti. "Anyway, pareho na kaming nanood ng sine, kumain ng hapunan, at sabay na nag-shopping. Sa tingin ko si Naomi nakakasalamuhan ng husto ang iba. Kaya lang baka yung iba sa company na hindi siya kilala ay mamisunderstand siya." Ngumiti naman si Maisie. Hindi siya mahirap pakisamahan, to begin with. Kaya lang hindi niya alam kung paano isama ang sarili sa isang malaking grupo ng mga tao. Ang nagtataka na tanong ni Lucy. Hindi niya alam kung paano isama ang sarili sa isang grupo ng mga tao. Oo nga, tumango lang si Maisie. Kasi, napakatagal na niyang naihiwalay sa lipunan, kaya hindi siya sanay. Lahat ay magiging maayos kapag nasanay na siya kung paano gumagana ang mga bagay sa hinaharap. Lalo pang nalitaw si Lucy matapos marinig iyon. Naalala niya na minsan ay sinabi sa kanya ni Naomi na wala na siyang contact impormasyon ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Maaari bang iyon ang ibig niyang sabihin? Kabanata 1229. Biglang nakaramdam ng simpatsya si Lucy kay Naomi. Hindi dapat ganito kahigpit ang pagpapalaki ng pamilya niya, di ba? Bawal siyang makipag-ugnayan sa iba, kaya ba lagi siyang nananatili sa bahay tulad ng mga babaeng Victorian noong unang panahon? Di nakapagtataka na wala man lang Twitter o Instagram account si Naomi. Kinailangan ko pa siyang turuan kung paano lumikha ng isa. Paanong hindi ako maaawa sa isang taong hindi man lang maka-access sa internet. Bigla siyang may naalala. Oh crap, naglagay lang ba ako ng panganib sa kanya? Nakasimangot si Maisie. Anong masama ang ginawa mo sa kanya? Akala ko nga napakaganda ni Naomi, sayang lang at wala siyang boyfriend. So, naisip ko na ipagpare sila ni Mr. Boucher. Bukod dito, naisip ko na may gusto si Naomi kay Mr. Boucher, pero paano kung? Tumigil muna si Maisie ng isang saglit. Sinong Mr. Boucher ang tinutukoy mo? Ibinaba ni Lucy ang kanyang ulo at bamulong. Ito ang pangalawang tagapagmana ng mga butchers. Hindi maiwasan ni Lucy na ikwento kay Maisie ang nangyari noong wala siya. Pinaalalahanan pa nga niya si Naomi matapos niyang malaman na ang lalaki ay ang pangalawang tagapagmana ng mga butchers. Bagaman ang sinubukan niyang sabihin kay Naomi ay narinig ng aktwal na tao, tila hindi nabahala si Naomi sa lahat ng araw na iyon. Siya ay tulad ng isang dalisay at inosenteng makatarungang babae. Mananatili pa rin ba siya sa tabi ng isang lalaki kahit na siya ay nalinlang? Biglang natawa ng malakas si Maisie nang marinig ito. Bakit hindi ko alam na ikaw pala si Cupid? Hindi ko sinasadya. Nagpout si Lucy.
Hindi ko alam na siya ang pangalawang tagapagmana ng mga butchers noon. Actually, hindi naman kasing sama si Francisco gaya ng inaakala mo. Ang mga chismis na naririnig mo mula sa publiko ay maaaring hindi laging totoo. Hindi maiwasan ni Maisie na patuloy na tumawa. Kung nagampanan mo ng maayos ang iyong papel, marahil ay maaaring kailanganin niyang magpasalamat sa iyo sa hinaharap. Si Lucy ay nasa gitna ng pagninilay tungkol sa isang bagay at mamulong. Sa palagay ko ito ay napakalabong maging isang tagumpay. Panipi, sa manor ng mga Santiago. Nagpakamatay ang babaeng iyon sa pamamagitan ng pagtalon sa building. Ano ang kinalaman nito kay Pearl? Ito ay pawang puro bullshit lang. Hinampis ni Mrs. Santiago ang dyaryo sa mesa. Yung whore na yun ang sobrang nagpahiya sa mga Santiagos bago ito, at ngayon itinuturo ang lahat ng kanilang mga daliri kay Pearl at sinabing kasalanan niya kung bakit nagpakamatay ang whore. Habang lalo niyang iniisip ito, lalo niyang hindi ito maaaring palagpasin. Inikat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Antonio. Dapat ay tinanggihan natin ang marriage proposal sa simula pa lang. Napakamalas, tama na yan. Ang chismis ba sa internet ay isang bagay na pwede nating itigil kahit gusto natin. Inubos ni Antonio ang kanyang tsaa at ibinaba ang tasa. Ngayon na annulled na ang kasal, hayaan na lang natin na dumaan sa atin ang nakaraan. Pumasok ang butler ang silid sa oras na iyon. Master, Madam, nandito si Mr. Hannigan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mrs. Santiago. Ang bastardo na iyon ay walang hiya para bisitahin tayo matapos ang lahat ng iyon. Ibinuka ni Antonio ang bibig sa oras na ito. Papasukin mo na siya. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Umusli si Mrs. Santiago at umupo na may inis na pagpapahayag. Maya-maya pa, pumasok si Tanner sa main doorway. Tumango siya sa patriarka at matriarka ng ang mga Santiago. Hindi man lang pinahalagahan ni Mrs. Santiago ang kanyang pagiging magalang at tumingin sa malayo mula simula hanggang wakas. Itinaas ni Antonio ang ulo niya para tingnan siya. Ang union through marriage ng dalawang pamilya ay annul na. Wala namang plano ang mga Santiago na magturo sa mga bagay na nangyari sa nakaraan, kaya kung ano pa ang ginagawa mo dito. Ngumiti naman si Tanner. Mr. Santiago, ako ang may kasalanan sa nangyari noon, at yun ang isang bagay na hindi ko kayang makabawi kay Pearl. I hereby apologize sa inyong dalawa. Panunuyan ni Mrs. Santiago. Gusto mo lang humingi ng paumanhin sa amin pagkatapos tumalo ng babaeng iyon sa isang gusali. Hindi ba ito medyo huli na? Kung ano man ang emosyon na naiwan sa titig ni Tanner ay lumubog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit hindi ito kapansin-pansin dahil may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Pinalagay niya sa katulong sa likod niya ang lahat ng mga bagay na dala niya sa mesa, na pawang napakahalagang regalo. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang ipahayag ang aking paghingi ng tawad sa inyong dalawa. Nakasimangot si Antonio at hindi man lang nagsalita kahit isang salita. Sinulyapan lang ni Mrs. Santiago ang mga regalo sa mesa, hindi nagalaw. Nakuha na namin ang apology mo. Tungkol naman sa mga hindi kinakailangang reg-along ito, kalimutan na lang natin yan. Kabanata 1230. Naglabas ng mahinang ngiti si Tanner. Malilinaw ko para kay Pearl ang mga chismis na kumakalat na parang wildfire sa internet. Bahagyang napigil ang ekspresyon ni Mrs. Santiago, at sinabi niya sa matigas na tinig. Kahit hindi ka gumawa ng kahit anong aksyon, inosente pa rin ang anak namin. Pero may maniniwala ba? Isang tanong lang ang nagawa ni Tanner para mabulunan si Mrs. Santiago. Namutla ang mukha ni Mrs. Santiago. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Mahinahong sumagot si Tanner, namatay na si Sandy, pero ang pagkamatay niya ay inaakalang may kinalaman kay Pearl. Minsan sinabi sa akin ni Sandy na nakunan siya dahil kay Pearl. Bullshit! Hinampis ni Mrs. Santiago ang mesa, tumayo, at pinabulaanan ng galit na galit. Tanner Hannigan, wala akong pakialam kung ano ang purpose mo sa pagpunta dito, pero walang ginawa ang anak ko sa babaeng iyon. Sa tingin mo ba ay kaya mong ilagay kahit na anong sisi na may kinalaman sa molditang babae na iyon sa balikat ng anak ko? Magmamalasakit ba ang publiko kung ano ang katotohanan? Gusto lang nila ang resulta. Bumagal si Tanner. Ayaw mo namang makitang nagdurusa ang anak mo dahil sa lahat ng chismis na iyon, di ba? Unti-unting nagdilim ang mukha ni Mrs. Santiago. Mahinahon niyang pinagpatuloy. Sa huli, kung hindi dahil sa marriage arrangement na pinagkasunduan ninyo ng aking ama, wala sana akong kinalaman kay Pearl ngayon, at marahil ay hindi nagawa ni Sandy ang desisyong iyon. Mukhang malungkot ang mga mata niya. Since umabot na tayo sa ganito, we can only keep on moving forward.
Sa tingin ko lahat ng lalaki sa Baseburg ay magdadala ng sama ng loob sa kanyang kasaysayan sa reputasyon ni Pearl. Sa tingin ninyo? Panipi, nanginginig sa galit si Mrs. Santiago. Si Antonio, na hindi nagsalita ni isang salita, ay sumulyap kay Tanner. Pinagbabantaan mo ba kami? Sa tingin mo ba, Mr. Santiago? Muli siyang nagsuot ng ngiti. Pinipilit ko lang na magkaroon ng negosasyon sa inyong dalawa. Kasi, gusto ko rin na pareho ninyo akong bigyan ng chance na maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Gumalaw ang masseter ni Antonio. Depende yan kung pumayag si Pearl sa proposal mo o hindi. Nag-smirk si Tanner. Paano kung pumayag siya? Hindi na nagsalita pa si Antonio. Nang umalis si Tanner sa manor ng Santiago, itinulak ni Mrs. Santiago si Antonio. Nawalan ka na ba ng isipan? Hindi mo ba nakikita na ang bastardong iyon ay nilinaw na nais lang maghayganti sa ating anak para sa babaeng iyon? Napatingin sa kanya si Antonio na may kakaibang kalmadong ekspresyon. Kung hindi mo na-spoiled si Pearl at ginawa siyang mischievous at rebelding dalaga na dati, babagsak ba siya sa lawak na namamanipula ngayon? Walang silbi para sa iyo na protektahan siya. Maaari mong tulungan ang ating anak ngayon, ngunit hindi para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hahayaan na lang ba siya ni Tanner kapag wala na tayong dalawa? Kailangan pa rin niyang harapin ang kanyang mga affairs. Tila naipit si Mrs. Santiago sa kanyang lalamunan, at ang kanyang mga mata ay namula agad. Dahan-daang tumayo si Antonio at umalis sa silid, at si Mrs. Santiago ay napaupo pabalik sa couch at umiyak na nakatikit ng mga kamay ang mukha. Sa apartment, nang magising si Pearl, ang tanging naramdaman niya ay ang sakit ng leeg. Naalala niya na tila mayroong pumukpok sa kanya para mawalan malay sa parking lot. Nang makita niya si Tanner na nakaupo sa isang upuan at nag-fiddle gamit ang camera, umupo siya sa takot. Napagtanto niya agad na wala siyang suot na damit, kaya hinailan niya ang kumot, binalot ang sarili dito, at nagtanong ng mapotla, Tanner Hannigan, ano ang ginawa mo sa akin? Ni hindi man lang inalis ni Tanner ang tingin niya. Wala pang isang linggo mula nang mamatay si Sandy, kaya huwag kang mag-alala, hindi kita hahawakan. Maghahalongkat na sana si Pearl ng damit pero narinig ang boses ni Tanner. Hindi na kailangan pang maghanap ka para sa kanila ngayon. Itinapon ko na ang mga ito. Napabigla siya sa kama. Ano ang ibig mong sabihin? Totoo ang salita na sinabi ko lang, literal. Itinaas ni Tanner ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay mukhang malabo at enigmatic. Pumunta ako sa bahay mo ngayon. Namutla ang mukha ni Pearl, at bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Tumayo si Tanner, lumapit sa kanya, at ipinakita sa kanya ang camera. Kung ipapakita ko ang mga litratong ito kay Mr. at Mrs. Hannigan, sana maliwanagan mo ako kung ano ang iisipin nila tungkol sa iyo. Sa pagtingin sa mga litrato sa camera, kung ipot ang mga balintataw ni Pearl, naging malamig ang kanyang mga kamay at paa, at nawala ang dugo sa kanyang mga pisngi. Anong katarantaduhan ang gusto mong makuha dito?